second look at Eve and Adam. Genesis chapter 3, verse 1. Now, the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, "Did God really say you must not eat from any tree in the garden?" Hindi lingid sa atin ang background nito na sinabihan ng Diyos si Adan at si Ebang huwag kainin itong prutas na ito, at napalapit naman doon isang araw itong dalawa at kinausap sila ng tinatawag ng Bibliang serpent o ahas tungkol sa naganap na utos at tungkol sa prutas. We must take note here that God made the serpent. The verse is very clear. Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. Ang Diyos ang lumikha sa ahas na ito, na tinatawag nating ahas nga. The serpent was God's creation. That's what the text says. And then the serpent asked his famous or infamous question. Did God really say? Genesis 3, 2 and 3. The woman said to the serpent, "We may eat from the trees in the garden, but God did say, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die." So Eve was referring to an earlier instruction from God recorded in Genesis 2, 16 and 17. Let's go on with the story. Genesis 3, 4 and 5. "You will not surely die," the serpent said to the woman. "For God knows that when you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil." So the serpent reversed what God said about death. The serpent explained why God did not want the humans to eat the fruit. Ang explanation niya, your eyes will be opened, you will be like God, you will know good and evil. So yan ang ginawa ng ahas na tinatawag na ito. Binaliktad niya yung statement ng Panginoon. Sabi, hindi kayo mamamatay. Ayaw ng Diyos kayong kumain niya dahil mabubukas ang mata nyo, magiging kayong tulad ng Diyos, and you will know good and evil. Genesis 3:6. When the woman saw that the fruit of the tree was good for food, and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her, and he ate it. So nakita ng babae that the fruit was good for food. Masarap kainin, mabuti para sa sikmura, and it was attractive, maganda, kaibig-ibig, kaakit-akit, masarap tingnan, katakam-takam, and that the fruit was desirable for attaining wisdom. Yung pala naman, sabi noong serpent, magiging kayong marurunong panghigit. Malalaman nyo ang mabutit masama. Tulad ng Diyos, alam niya yun. Magiging tulad niya kayo. So the fruit was desirable for the mind. Lalong naging attractive kay Eve sapagkat ito yung mabuti na sa sikmura, maganda pa sa mata, mabuti pa para sa isip. Dahil lalago pa ang iyong alam. We must take note, brothers and sisters, that just as it was, on its own merits, nothing was clearly wrong with these reasons. Hindi naman masamang kumain. Hindi naman masamang magandahan sa pagkain. Pinapaganda nga natin ang ating hain, di ba? Para magandang tingnan yung pagkain. Hindi masamang pasarapin, at hindi naman masamang hangarin na rumunong ng rumunong, kaya nga tayo nag-aaral na nag-aaral. So sa biglang tingin, wala naman talagang kakaiba o masama doon sa hangarin na ito ni Eva. Genesis 3:7, matapos silang kainin, then the eyes of both of them were open, and they realized they were naked. So they sewed fig leaves together and made coverings for themselves. Take note that the serpent's prediction, the serpent's pronouncement came true. Natupad ang sinasabi ng ahas na mangyayari. Pero balikan natin. Yung sabing your eyes will be opened. You will be like God and you will know good and evil. Hindi pa ba nangyari na ito at nasa kanila na bago pa kinain ng prutas? Kasi kung hindi naman open ang kanilang eyes, hindi sila maghahanap. They will not seek. Kung hindi pa ba naman sila already like God, sinabi na nga that God breathed His life into them and that God made them in their image, in the image of God. At hindi pa ba nila alam yung good and evil? The mere fact na hindi pa nila pinipitas yung prutas, binalak na nilang pitasin, ibig sabihin, alam na nilang sumuway
naghihintay na lang ng aksyon yung nasa puso na nila. Hindi nila kailangan kainin ang prutas na ito para matuto silang sumuway dahil anong ginamit nila para ito kainin, hindi ba pagsuway na nga? So nandun na yon, hindi dapat na isisi lang at ibunto ng lahat doon sa prutas o doon sa ginawa nila. It was already there. The tendency was already there as they were created. And what did they see when their eyes were opened? Anong nakita? Dahil sabi, your eyes will be open. Hindi siya literal dahil hindi naman sila nakapikit dati. Yung mental and spiritual eyes ang magbubukas. What they saw was their nakedness. Yun ang nakita nila. Dati, nandun man yun, hindi nila pinapansin, bulag sila doon. They saw their nakedness. In other words, they saw their gender, their sexuality. They saw themselves, and they saw their self. And what made this tragic for Adam and Eve, that they saw their otherness. They saw their separateness. Dati, hindi sila aware na sila'y magkaiba. Pero naging bunga ng pagkakalubos na bukas ng matang ito, napansin nila, nalaman nilang magkaiba sila. At kung sila'y magkaiba, kung gayoy magkahiwalay. Ang unang-unang pagkakahiwalay sa Biblia, nung makita nilang magkaiba pala sila. As we can see here, if we're going to call what they did sin, sin separates. Naghiwalay. Tulad din ang sa mag-asawa, pag nagkasala ka sa iyong asawa, nagkakahiwalay. Nagkakahiwalay ang loob, nagkakahiwalay ang katawan, kuminsan nagkakahiwalay ang buhay. Nagkasala ka sa iyong anak, sa iyong magulang, sa iyong kapatid, sa iyong kapwa, nagkakahiwalay. Ito ang nagiging bunga ng tinatawag na kasalanan. At ito kaya isa sa mga malalim na kahulugan ng sinabi ng Diyos na the moment that you eat of it, you will die. Could this be a part of the death warned about by God? The death of the union, the death of the oneness of Adam and Eve, and therefore their separation. Because death also means separation. Kaya tayo nalulungkot pag may namamatay tayong mahal sa buhay dahil nawawalay sa atin, hindi na natin kasama. Kaya kung isa, dala-dala mo yung abo, kung siya ay sinunog, dala-dala mo yung damit, yung souvenir, para patuloy kang magpahayag na nakikipag-isa ka pa rin doon sa yumao. Kasi ang kamatayan ay pagkakahiwalay. So nahiwalay ang tao sa kapwa-tao. At anong ginawa ng dalawang ito? Nung matanto nila na sila'y magkaiba, they made coverings for themselves. Nagtahi-tahi sila ng mga dahon para gawing damit. To de-emphasize and to hide the otherness. Bakit pagka mga kapwa lalaki lang naman ang mga nasa locker room, okay lang naman nakahubad? Bakit pagka mga kapwa babae ang mga nasa spa o naliligo, okay lang nakahubad? Pero oras na naghalo, nagtatapi. Kasi magkaiba, tinatakpan ng pagkakaiba. At kumisa nagiging dahilan ng hiya o kaya ay ng pagiging asiwa, yung pagkakaiba na yan. At doon na mulat si Adan at si Eva na sila yung magkaiba. At bakit sila nagtahi na magkamukha mga damit at dahon? Para pilitin at sikapin na maging magkamukha uli. Kaya pag gusto nating magpakita ng equality halimbawa sa mga empleyado, pinag-uniform, pare-pareho kayong damit. So yung mataas ang rango, may additional na butones o may ibang kulay, may mga karango din yun, kamukha, ibig sabihin, magkakamukha sila. Kaya sa choir, pinag-uniform o kaya pinagpapare-pareho ng kulay para hindi man may lutang na lutang, may naiwan, may sikat na sikat, merong naging gilid-gilid na lang siya. So magkakamukha para burahin ang pagkakaiba-iba. At yan, si Adam and Eve ang umimbento ng uniform. Nag-uniform sila to de-emphasize the separateness and the difference. Earlier, sa Genesis 2:25, nung hindi pa sila lubos na bukas ang mata, the man and his wife were both naked and they felt no shame. Dati naman silang humutabo, pero hindi nila pinansin, baliwala. Ang pinagkaiba ngayon, alam na nila. Before, they were unaware of their difference. Para mga Pilipino nung araw na inabutan ng mga Kastila, lalaki at babae nagliliguan sa ilog ng sama-sama, walang mali siya. Hindi minamali siya sa ating sinaunang kultura, yung katawan. No? Kaya nga mga damit natin, mga kimona, kaninipis, hindi yan issue. Pero nung dumating ang Katolisismo, ang malisya ng kumbento was imposed on our people, pinatakpan ng tapis, pinatakpan ng panuelo, kailangan takpan ng takpan niya kung ano-ano.
Nauso ngayon yung ganung uri ng hiya about the body, but pre-colonial Filipinos were not ashamed of their bodies, and they did not make it an issue. So, yan ang nangyari kay Adan at kay Eva. Nagkahiwalay. And the concept of oneness will never again be realized. Dahil sa pagkakahiwalay ng male and female ng mga gender, nagkaroon ng mga issue tulad ng gender-based supremacy, gender-based abuse, gender-based violence, and the gender-based strife would forever pester mankind hanggang ngayon. Kaya nagkareaksyon ang mga ilang kababaihan at nagkaroon ng feminismo dahil gusto na nilang tutulan ang patuloy na kaapihan ng mga babae sa kamay ng mga lalaki. Dahil lalaki kami, babae kayo, so kaming amo, kayong ganito, kayong ganon. Dito nagsimula kasi yung pagkakaiba. Kaya naman nilikha ang institusyon ng matrimonyo. The institution of marriage would aspire for and would be tasked with oneness again. Nagkahiwalay si Eva at si Adan, so kailangan silang ikasal. Genesis 2:24, for this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and they will become one flesh. Yun ang goal, burahin uli ang pagkakaiba. Para maging pantay uli. So pag nag-aasawa ang tao, hindi may naaapi at hindi may mataas o mababa ang ranggo. Ang dahilan ng pag-aasawa para burahin ang pagkakaiba at maging pantay muli. Pagkaisa muli. Yung iba naman, ginagamit yung matrimonyo para apihin yung babae. It is a misuse of matrimony. Genesis 3:8-10, ituloy natin ang kwento. Then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day. And they hid from the Lord God among the trees of the garden. So, kung sila'y nagtago nung dumating ang Diyos, ibig sabihin, bago nangyari ang pagkakahiwalay na ito, sila'y hindi nagtatago. Sinasalubong nila ang Diyos, nagka-fellowship sila. Hindi sinasamba na ng Diyos, they were fellowshipping together. Because it was still very clear and very great that God made man in His image, that God is in man and man is in God, therefore they are there to fellowship. Pero dahil nga sa pagsuway na ito, nagkaroon ng pagkakahiwalay, takot ang namayani sa tao. Hindi Diyos yung lumayo sa tao, yung tao ngayon ang lumalayo sa Diyos. Verse 9, but the Lord God called to the man, where are you? He answered, I heard you in the garden and I was afraid. Why? Because I was naked. So I hid. Tandaan, hindi natakot si Adan at si Eva dahil sinuway nila ang utos. Ang dahilan ng pagkakatakot nila dahil na-realize silang sila'y hubad at sila'y magkaiba. Their nakedness made them conscious of their otherness from each other and inevitably their otherness from God. Nakita nila na nagkaiba si Adan at si Eva at sila man bilang tao napaiba sa Diyos. Magkakaiba na sila ngayon. Yun ang naging dahilan ng kanilang pag-iwas sa Diyos. Isa na naman kaya itong kahulugan ng sabi ni Lord, on the day that you eat of it, you will die. Meaning you will be cut off from me. The fellowship will not be the same anymore. And since I am life, then you will experience death. Naging iba. Sa atin man pong katutubong kultura, meron tayong napaka-fully developed concept of iba. Kaya, buksan mo na ang ref, kumuha ka ng ulam dyan, hindi ka na iba. Ganun tayo, di ba? Ang pinaglilingkuran lang natin bisita, yung iba. Paglalatan mo, lalagyan mo ng mga may almirol na kumot, mga una na may mga disenyong mga ibon na babakat sa pisngi paggising, kasi bisita. Pero pag ibinigay na sa'yo mga katsa-katsa dyan, bahala ka na sa buhay mo, di ka na iba. At napakahalaga sa atin yung hindi iba. Kaya natin ma-realize dapat ang nangyari, si Eva at si Adan naging iba sa isa't isa, at sila bilang tao naging iba mula sa Diyos. A certain death happened. Genesis 3:11, and he said, who told you that you were naked? Teka, sabi ng Diyos, have you eaten from the tree that I commanded you not to eat from? Nakita niyo ang Diyos, itinatanong kung ano yung nangyari. Ano nangyari dito? Ipaliwanag sa akin kung anong nangyari. Genesis 3:12-13,
The man said, "The woman that you put here with me, she gave some fruit from the tree, and I ate it." Then the Lord God said to the woman, "What is this that you have done?" The woman said, "The serpent deceived me, and I ate." Sa tanong ng Diyos, anong nangyari dito? Kinain niyo ba ang hindi niyo dapat pinagkakakain? Ito pong babae na bigay niyo at nakasama ko, yan po ang pahamak. Yan ang nag-alok. At ako naman kumain. Babae, totoo ba yan? Yan po kasing ahas, niloko ako no? So nagsisihan na. Adam blamed Eve. An obvious result of otherness. Not me. Sabi ni Lord, then who? Si Eve po ang may kasalanan. Buong dali na pinalaya ni Adan ang sarili niya sa pananagutan, samantalang free will naman niya ang ginamit niya para kumain. Sabi niya, she offered, but I ate. Nasa sentence niya mismo basahin niyo yung text, pansinin ninyo. At bakit niya sinisi si Eva? Isang napakalinaw na pruweba na nagkahiwalay na sila. Kita niyo ang mag-asawa na talaga nagmamahalan. Sasabihin ng anak sa nanay, "Nanay, wala namang kakwenta-kwenta si tatay, wala tayong kapera-pera, hirap na hirap tayo sa buhay." Sasabihin ng nanay, "Anak, huwag mo sinasabi ang mga bagay na yan. Hindi ako papayag na ginaganyan mo ang tatay mo sa harap ko." Diba? Kung kayo ay one pang mag-asawa. Pero kung magkaiba na kayo, ang tatay mo talaga, torpe. No? Wala talagang kwenta ang tatay mo, ba't iba yung ibang nobyo ko pa hindi ko napakasalan? Alam mo na, hiwalay na kayo kahit magkasama kayo sa isang bahay. Kasi kung isa pa kayo, lagi kayong united, hindi kayo nagsisisihan. Nasunog na ng babae yung bahay, sasabihin ng lalaki, kasalanan ko. Kasi di ko siya itinali. So, basta hindi ka asisisihin kung nagmamahalan. Walang nagmamahalan, nagsisisihan. So, nakita ninyo, itest yung mga mag-asawa kung kayo isa pa, ha? Kasi kung nagsisisihan na kayo, at least, wake up call yan. Tumigil kayo kasi kayo isa. United kayo dapat, no? Yung true love, inaako ang kasalanan. Hindi ipinapataw dun sa kanyang minamahal. So, nung sinabi naman kay Eve, totoo bang ginawa mo babae? Eve blamed the serpent. And she even slanted the story and claimed to have been deceived. So, totoo lang, hindi naman siya niloko ng demonyo. O demonyo nga ba yun? Later, hindi naman sinabi po sa verse ng demonyo yun Tayo lang nagsasabing yun yung demonyo. Ang sabi lang, serpent. Genesis never identified that serpent. So there seems to be no apparent and obvious deception. No? Nagpapalusot sila, nagsisihan sila. So sino ang more crafty? Si Eve o yung ahas? The serpent said they would not die. Di ba? And they, at least physically and instantly, did not. Hindi naman talaga sila namatay. The serpent says their eyes would be opened, knowing good and evil. At di ba yung nangyari? Nabukas ang mata nila. So ang totoo naman ang sinabi sa kanila ng ahas. Bakit nga? Magalit na galit tayo sa ahas na ito. Kasi ang traditional interpretation, ibinuntun lahat ng sisi sa ahas. Alam niyo, ang tao lagi naghahanap ng masisisi Pero hanggat hindi natin inaangkin ng ating pananagutan at laging iba ang sinisisi natin sa relihiyon man o sa pang-araw-araw na buhay, hindi tayo gagaling. Hindi tayo magiging totoo at hindi tayo maitutuwid. The will to seek to be like God was already there before the disobedience. It was already there before the taking and eating of the fruit. Kasi kung wala pa sa kalooban nila sumuway, saan sila kumuha ng pangsuway bago nila nakain yung hindi nila dapat kainin? Nandun na sa loob nila. At ano po ang kung minsan na hindi madaling tanggapin na dapat ay pag-aralan ng mananampalataya na suriin at kung kayang tanggapin ay tanggapin, that free will is part and parcel of being God. That God has free will. That free will is part and parcel of being like God or being created in God's image. Dahil ang tao ay nilikha sa wangis ng Diyos, merong nakalagay sa kanya built-in na free will tulad ng Diyos. At ang free will na yon ang pinili ni Adam and Eve na gamitin para gawin ang ginawa nila. Sabi ng Genesis 1:26 and 27, Then God said, Let us make man in our image, in our likeness.
So God created man in His own image. So wala kang makikita kay Adan at kay Eva bago nila kinain yung prutas na hindi nagmula sa creation. Nandun na, kasama na, hiwaga sa atin. Pero saan manggagaling yun? Diyos ang nag-create sa kanila. Saan manggagaling ang kanilang kalooban kung hindi kasama mismo ng creation? There was nothing in Adam and Eve that was not already there. That was the part of creation before the fruit was eaten. And remember the serpent. There was nothing in the serpent that was not part of creation, because the Bible is emphatic that the serpent was created by God, and it was created more crafty than all the other animals. So, nagmula rin sa creation yung kakanyahan, kasarinlan, identity ng serpent na ito. Genesis 2 verse 7. The Lord God formed the man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. So sa Diyos galing ang buhay niya. At maging yung lupa, yung alikabok na ginawa upang maging katawan niya, Diyos din ang lumikha dahil in the beginning, God created the world and everything in it. So galing din sa Diyos yung materials, no? While man was given breath and spirit, man and woman are also of dust, they are also of the earth. Psalm 103, verse 14, for He knows how we are formed. He remembers that we are dust. Higit kanino man ang Diyos ang kakaalam kung paano nilikha ang tao. At di niya nalilimot na ang tao ay nilikha mula sa alabok at sa kanyang espiritu na pinagsama. Kung ganon, God remembers. Therefore, God understands. Nauunawa rin ng Diyos ang mga ginagawa ng tao, bagamat hindi niya laging gusto ang ginagawa ng tao, pero naaalala niyang tayo ay mula sa lupa. And God helps people to be godly. 2 Peter 1:3, His divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of Christ. Kaya ang ministry ng Panginoong Hesus ay napakahalaga. Ito ang nag-neutralize sa ating pagiging lupa. Ang ministry, ang dugo ng Diyos ang naglilinis mula sa mga duming nagmumula sa ating pagkalupa. Ang pag-ibig ni Jesus ang siyang nagbibigay ng halaga sa atin bagamat tayo ay lupa. The heart of the ministry of Jesus is forgiveness. Why? Because remember, God remembers that we are dust. Paano ka pipilitin ng Diyos na maging hindi alikabok, alam naman niya talagang alikabok ka? So habang hinahanap ng Diyos ang mabuti sa iyo, yung galing sa Kanya, habang pinipilit at tinutulungan Kanya na maging better and better and better, sa iyong mga pagkukulang na talagang ano man ang gawin mo magpatiwa-tiwari ka at magpagulong-gulong ay talagang hindi mo magawa dahil nga lupa ka, nakalaan ang pagpapatawad ng Diyos. That is the beauty of the ministry of Jesus, which is also, of course, the brainchild of God the Father. Matthew 26:28, this is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. Anong gagawin mo doon sa hindi makapasa-pasa? Ipapasang awa. Hindi ba? Gano'ng karami sa inyo mga pasang awa nun? Kung hindi pa naawa ang teacher, hindi papasa. Yung teacher nagbabagsak, pero ang Diyos hindi. Kasi maawain siya, gumawa siya ng paraan na lahat ng babagsak, papasa, pasangawa. Through the forgiveness of sin. O sige, may kasalanan ka, kahit anong gawin mo, nandyan yan, papatawarin na lang kita. Kasi wala namang ibang choice. Kundi i-condemn kita forever. Gumawa ang Panginoong Diyos ang paraan para ang tao makabalik sa Kanya, para mapanaigan yung kahinaan, at sa mga tagumpay ay mabuti, may premyo sa mga kabiguan, charge to the blood of Jesus. The beauty of the ministry of the Lord. Kaya si Lord ay ibang-iba sa mga propeta. Si Lord ay ibang-iba kahit sa mga New Testament teachers. Kasi ang message ni Jesus, forgiveness. Ang message ng iba, strictness. Kung kakapit kayo sa mga propeta, hindi kayo papasa. Kasi hindi sila nagpapasanawa. Napakalegalista nila, bagsak akong bagsak, hindi mo na isubmit ang assignment mo on time, bagsak ka. Yung iba pa nga, ipapadala ka pa kay Satan, itatakwil ka. Si Jesus hindi yon. Kaya kapit kayo kay Jesus, kapit tayo lahat. Sa Kanya lang tayo may pag-asa.
Pag sa iba kayo kumapit, kawawa tayo. But Jesus is our hope. And He gives us forgiveness. The heart of Jesus' ministry is acceptance. Kasi sinabi sa Luke 7:34, the Son of Man is a friend of sinners. Why? Because every other prophet is an enemy of sinners. Every other prophet is a judge of sinners. Kahihigpit, pauulanan ka ng apoy, kung ano pinapagawa sa'yo. Then Jesus comes and brings the perfect message of God in heaven, acceptance. Kaya tinawag siyang friend of sinners. Kaya ang mga relihiyoso, hindi at is kay Jesus, dahil kasama siya at kabakabarkada ng mga makasalanan, bagamat hindi siya kasama sa kasalanan, pero tinatanggap niya at minamahal. The heart of Jesus' ministry is love. John 13:34, a new command I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another. The heart of Jesus' ministry is restoration. Alam niya, damage na ang tao, tama na ang mga paliwanag at ang mga sisihan, pagalingin. Pupunta ka sa doktor, nagkasakit ka, hindi ka nasisisihin. Ikaw kasi sigarilyo ka ng sigarilyo. Ikaw kasi kung ano na pinagagagawa sa bahay. Mahiga ka dyan, operasyon, gagamutin kita, amputation, whatever. Gamutan na lang. At yan ang ginagawa ni Jesus. John 10:10, I have come that they may have life and have it to the full. So kung kailangan mo kay Jesus ay first aid. Kung kailangan mo ng ICU. Kailangan mo ng surgery. Kung kailangan mo lang naman, dressing ng mga wounds mo, dressing. Whatever it is. That's why the church is a hospital. If it follows the example of Jesus. Because the church accepts, loves, restores. Luke 4:18, the Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to preach good news to the poor. Hindi lang to economically poor, but also the spiritually poor. Kasi yung spiritually poor, puro bad news ang nadidinig niya sa propeta. Judgment, fire, hell. Pero sabi ni Lord, I have come to preach the good news. The good news of forgiveness, of unconditional love, of acceptance, of freedom. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to release the oppressed. Palalayain ng lahat ng mga nakagapos. Iginagapos man ng kasalanan, o iginagapos ng simbahan, o iginagapos ng relihiyon, ano man yon, palalayain ni Jesus. Ang iginagapos ng kasalanan, bibigyan ng bagong buhay. Ang iginagapos ng mga napakahirap na mga tradisyon at mga pasakit, ay bibigyan niya ng panibagong pananaw upang makalaya. Because man's free will operate and can resort in falling. God, in His infinite mercies and love, provided for us a way out. The love of Jesus. The love of God. Back to Genesis 3, verses 14 and 15. So the Lord God said to the serpent, because you have done this, in-encourage mo sila na gumawa ng ganyang bagay. Ano ka ba? Sabi niya, cursed are you above all the livestock and all the wild animals. So yung serpent, wild animal, hindi siya si Satanas. Siya ay wild animal. You will crawl on your belly and you will eat dust all the days of your life. I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel. Sabi, ginawa mo kasi yan, in-encourage mo sila, sabi na nga, huwag eh. Ito mangyayari sa iyo. To the serpent, anong hinatol ng Diyos? Humbling. Ikaw ba naman ang gumapang? Nasubukan niyo bang gumapang because you are humble? Sobrang humbling yung gumapang. So pinagapang. Kaya kung minsan, isusumpa ka lang magulang mo, gumapang ka sanang parang hayop. Ganyan, sumpa, no? Kasi, bakit kailangan siyang i-humble? Kasi he was more crafty than anyone else. Siya talaga yung pinaka-may kakayanan. Lumabis ng paggamit. Tinawid ang hangganan. Kaya, hinumble siya. Ang kasalanan mo, ang yapang-yapang mo, sobra ka nagmamagaling dyan. So, ang sagot, humbling. At sabi, you will eat dust. Kasi ang kinakain ng lahat, plants, remember? God gave the fruits to everybody, to humans, and the leaves of all the plants to the animals, and also the fruits para sa mga birds. So ngayon, hindi na siya vegetarian. Ano ang dust?
Man is of dust, meaning flesh. So nagsimula, palagay ko, ang pagkain ng hayop sa kapwa hayop. Ang pagkain ng karne. Kasi you will eat dust. Alam mo namang alikabok yung kakainin niya. Ano siya? Anay. No? So, to eat dust is probably to eat flesh. It is when you'll be violent. Violence entered life. Magkakainan na ngayon ng mga animals. Dati, puro vegetarian. Kaya yung sinasabi sa prophecy, yung darating na panahon ng paraiso, na yung leon, katabi ang bata, ang cobra ay nando sa lungga, dudukutin mo at iriribon-ribon mo ang katawan niya, hindi kanya tutuklawin. Ibig sabihin, hindi na naman magkakainan uli, babalik sa dati, sa nawala na kalagayan ang buhay. So there was balancing. At ano bang ibinigay sa ahas? Separation from humans. Di ba? Sa lahat yata ng hayop, pinakatakot tayo sa ahas. Ay, ahas! No? Kahit hindi ka inaano ng ahas, habulin mo, papatayin mo, tumatakbo na takot din sa'yo. Sabi din ng ahas, ay, tao! Akala nyo ba, hindi takot yung ahas sa tao, kaya lang tumutuklaw pag nagulat dahil natapakan mo. O kaya lakad ka ng lakad, pupuntahan mo yung pugad niya, nandun yung mga anak niyang maliliit, talagang tutuklawin ka niya, defensive. Pero ang ahas, kahit kailan hindi nagplanong makapag-abangan ng tao dito at matuklaw. Takot din siya. At yun ang sinabi ng Diyos, magkakahiwalay kayo. There will be enmity between your seed and her seed. Magkakalayo kayo. Kasi ano nga ba naman ang problema? Sobra silang close. At sa sobrang closeness ng ahas ko sa tao, na-influensya niya na tumawid sa hindi dapat tawirin. So pinaglayo. Anong resulta mga kapatid at bunga sa buhay natin? Kung may ahas sa buhay niyo, huwag kayong makiclose. Dapat lumayo. Dahil yun na nga itinuro sa Genesis no? Romans 8, 22 to 23, that all creation longs for redemption. Pinaraphrase ko lang po. And of course, I interpreted it to be that way. If you have another interpretation, bahala kayo sa buhay nyo. Pero ang Romans 8, 22 to 23, I think says, all creation wants to be redeemed. So kung i-redeem natin ang lahat ng natakwil dito sa Genesis, unang-una na yung ahas o yung hayop, redemption of animals is to give back their dignity. Hinambol ng Diyos, pinakain ng flesh, pinagapang, hiniyak. Kung magre-redeem tayo ngayon in a redemptive work, anong ibibigay natin ulit sa hayop? Dangal. Kaya i-respect mo yung animal rights. Hindi mo sila aapihin, hindi mo kakainin yung aso, no? Hindi mo pupok-pok-pok-pokin yung mga pusa dahil mainit ang ulo mo. Ibigay uli yung dangal. Kung redeem ka na, i-redeem mo naman yung mga animals. Kasi dapat ding ma-redeem sila because all creation longs for redemption. Now, Genesis 3:16, nabigyan na ng assignment yung ahas, ang babae naman. To the woman, he said, I will greatly increase your pains in childbearing. With pain you will give birth to children. Your desire will be for your husband, and he will rule over you. So to the woman, na sumobra din, siyempre pag umapaw ang salop kakalusin, paano kinalos si Eve? Pain in childbearing, pain in giving birth. In other words, brothers and sisters, motherhood. Isa yan, sabing ganon, sa magiging pahirap sa iyo, motherhood. At mga mothers, di ba talaga mahirap maging mother? Daig mo pa ang naparasahan ng Diyos. Pero dahil mahal mo ang iyong mga anak, iaari mong kaligayahan, no? Na maghirap. Hindi kainin yung masarap ibigay sa anak. Motherhood. Another na ibinigay sa babae, subordination to man in terms of desire. Tandaan nyo to in terms of desire ito. Hindi subordination to man in everything. Sabi, your desire will be for your husband and he will rule over you. Ibig sabihin, dahil wala kang inasam-asam kundi yung pag-ibig ng asawa mo, makakapag-bossing-bossing siya tuloy sa'yo dahil ikaw na ang susuko dahil mahal na mahal mo. Wala kang inabangan kundi umuwi siya. So ikaw ngayon ang iinip-inip, nanunuyo, init ng sopas para lalong maging kaakit-akit ang pag-uwi niya. Dahil wala kang inabangan kundi umuwi siya. No? Kaya kung ano nang ginagawa mo sa mukha mo, binabanat mo, niluluto, sinisigan, nilalamigan, iniinitan para maging banat na banat, para maging kaakit-akit, para huwag siyang tumingin sa iba. Dahil sabi, your husband will rule over you because you desire for him. Pero kung wala kayong desire sa asawa niyo, nung ka na kayo ay kanyang maapi. Di ba? Pero sabi, yan. At bakit nangyari yon? Because man will tend to focus on work, not on the woman. Fallen man will focus on work and not on the woman. And fallen woman will tend to focus not on God, but on the man and on her children. No?
So yan yung parang naging bunga. Ang babae tuloy, dahil sa parusa, nawala ng kasarinlan, nawala ng pagkatao, naging isa na lang siyang nanay at naging isang asawa. Hindi na siya isang taong individual na mayroong sariling anino, kaya maging nanay siya o hindi, kaya magkaasawa siya o hindi. Kaya nakita niyo ang lipunan, uy, last trip ka na, Inday, ba't di ka pa nag-aasawa? Kasi parang hindi ka tao pag di ka nagkaasawa. No, hindi yan godly attitude, but it is a result of the fall. Tapos yung babaeng may asawa, huy, bakit di ka pa nanganganak? Ano ba naman yan? Kung ano-ano mga ibibintang sa'yo, ikaw, kailan? Yung may nanganak, ikaw, kailan? Nagdusa na nang nagdusa yung babaeng walang anak. Dahil parang wala siyang katuturan kung wala siyang anak. Kasi nga, ang naging kahulugan na maging babae ngayon, dahil sa parusa, maging ina at maging asawa. So, redemption of women is to give back their identity as an individual, not only as a mother, but not only as a wife, but as a person. Now, bonus kung wife siya, bonus kung mother siya, pero kung siya lang, dapat siya man good enough. Kasi yun naman ang simula sa creation. Redemption of women is to give back their pagkatao apart from motherhood and wifehood. That you must never just identify a woman with how many children she has or who the husband is. But she is herself. Redemption of women is to give back their meaning apart from motherhood and wifehood. Kung gusto natin isama yan sa redemption. Kasi all creation longs for redemption. So sa mga mag-asawang mga Kristiyano at nasa Panginoon, na-redeem na kayo, i-redeem nyo yung mga roles nyo. Hindi lang siya asawa, hindi lang siya nanay. Siya ay isang ganap na tao na dapat igalang bilang isang individual. Hindi laging isinusubordinate ang pagkatao niya sa kanyang pagiging nanay o sa kanyang pagiging asawa. Birthday ng asawa ninyo, reregaluhan nyo ng first class na kaldero. Eh di sa pagkananay na naman napunta yung kaldero, sa pagkaasawa na naman, hindi sa kanyang pagiging isang individual o tao. No? Reregaluhan nyo ng apron, ibig sabihin, magluto ka na. No? Reregaluhan nyo ng magandang kusina, hindi regalo yun eh, dapat talagang yun eh. Pero, yun, nawawala yung pagtingin natin sa babae bilang isang individual, lagi na lang siya isang nanay o isang asawa. Bagamat hindi masama, agalang-galang, pero paano yung hindi naging nanay at hindi naging asawa? Second class. Redeem the role of women if you are already redeemed. Genesis 3:17, kala nyo nakaligtas lahat, si Adam kasali. To Adam, he said, because you listened to your wife and ate from the tree about which I commanded you, you must not eat of it. Cursed is the ground because of you. Through painful toil, you will eat of it all the days of your life. Dahil nakinig ka sa kanyang impluensya at hindi sa aking instruction, susumpain ng lupa. Dati, libre ang pagkain. Ngayon, magdusa ka, bungkalin mo yan. May kasama pang tinik-tinik, mahirapan ka. Hindi ka basta-basta nalang bibigyan ng lupa ng pagkain. Kailangan mong paghirapan. So to the man, hard work for and difficulty in making a living. The ground was cursed. So what is redemption for a man? And not only for the males, but for all of humanity? Material blessings. Abundance again. In fact, in the Old Testament, to be blessed meant to be abundant and to be prosperous. Hindi laging ini-spiritualize ang blessing nun. It meant to be abundant and to be prosperous. Kung nyo laging binabasa yung Old Testament from the lens of the New, baligtad. If you want to understand the New Testament, look at it from the point of view of the Old. Hindi yung old ang i-redefine from the new. Then ang tagal-tagal na walang new. Sa lagay, hindi naintindihan ng mga taga-Old Testament yung text nila, pero wala pa yung new. Of course, they understood it on its own merit. So now you understand the New Testament from the point of view of the old, not the old being understood from the point of view of the new. Kaya nagkakaiba-iba yung reading. No one was condemned, no one was punished by being sent to hell. Don't overread Scripture, mga kapatid. Walang ipinadalaan Diyos sa impyerno. Yun lang ang parusa, ha? Of course, traditional and religious reading will overread para takutin lahat ng tao na huwag kakainin ng prutas, pupunta ka sa impyerno. Excuse me, that is not what the text said. No? Kasi kung minsan ng relihiyon, sobrang manakot. Parang bata, ayaw mo lumabas ng bahay, huwag kang lalabas, may mandurugo, may manggugurlis, may kidnapper, may lahat, no? Dahil para lang huwag siyang lumabas. Exage ang pananakot. At ganyan ang ginagawa ng relihiyon na pananakot sa tao, sobra. Ang tao tuloy, pag dinapuan na ng relihiyon, wala nang alam na feeling, kundi fear and guilt.
Don't go beyond the text. Yun lang ang parusa. Ano po ang mga lessons, bukod sa mga napag-usapan na natin, ng kasaysayang ito? Right or wrong, happily or sadly, it is in the human nature to exercise and assert free will. Hindi nga napigil ng Diyos si Adan at si Eva na sundin ang kalooban. Mga magulang, sa palagay nyo, kaya ninyong ikulong ang inyong mga anak. Sa palagay nyo, dapat pasundin ang mga anak sa lahat na lang ng bagay na ating nais. At pag sila'y sumusuway, ay sobrang kabiguan ng ating nadarama, sobrang galit o sobrang guilt, nakatakda sa tao na merong sariling kalooban. Ganyan tayo nilikha. Kaya yung nangdodomina ng kapwa, mabibigo lang kayo, masasaktan lang kayo, at pati siya, sasaktan nyo lang. At yung dinodomina ninyo, itinutulak nyo lang, nalayasan kayo agad. Pag lagi nyo siyang ginagapos, tinatali, kinakaya-kaya. Sabi nga nung kanta, I wanna be free. At isa sa ating mga pinakatakilang kundiman, ibon man may layang lumipad. Ibon pa lang yon. So huwag kayong masyadong umasa na makakakontrol tayo ng kalooban ng may kalooban kahit sila'y asawa natin, anak natin, magulang, kapatid. Bawat taong nilikha sa wangis ng Diyos ay may sariling kalooban. Sa mapabutit, sa mapasama, nandun yon. Kaya ang mahalaga lang, bigyan natin ng guidance para gumawa ng mga tamang desisyon. At kung sakaling nagkamali ang desisyon, anong policy ni Jesus? Patawarin, tanggapin, mahalin. Ipasang awa. Dahil isang pagpapala, isang lakas, at kadalasan nagiging kahinaan din natin na meron tayong free will. Pero ganun tayo nilikha. Kaya naman naisipan ni Eva kainin yun dahil nasa kanyang likas na yung free will. Hindi naman kasi siya nilikhang robot. Hindi siya nilikhang machine. Siya nilikha sa wangis ng Diyos. Gusto man natin o ayaw ang ginagawa ng ating kapwa, dapat pa rin nating igalang ang karapatan ng bawat isa na meron siyang free will. Nakita niyo ang nangyayari sa pamahalaan na masyadong mapaniil, nag-aalsa ang tao dahil likas sa tao na ibig niyang malaya. Yung mga malulupit na mga employer na ang hina-hina magpasweldo, gusto pa laging on time ang mga tao sa bounty clock. Ano nangyayari sa bounty clock? Napupuno ng asin. Nasisira. Sinasubvert. Ang mga mahihinang tao, halimbawa maliit ang iyong kaya, mababa ang iyong posisyon, paano sila gumaganti sa mga amo? Lagi nilang nililibak, pinagtatawanan, ginagawa ng sari-saring kwento, at bubulong-bulong sila pagtalikod, minumura-mura yung amo. Paglaban din yun eh, kasi ina-assert niya yung will niya na hindi niya maipahayag ng malaya kasi mahirap lang siya. Pero hindi pwede hindi niya i-assert yun. No? I-assert at i-assert sa tama at sa mali. Hindi ko sasabihin ko mali, okay. Pero sinasabi ko lang, sa tama at mali, ang tao, i-assert niya yung sarili niya. So gusto nyo lumuwag ang buhay nyo, dumali ang buhay nyo sa iba, huwag na lang kayong masyadong mandomina. Ngayon, siyempre, iba naman yung corporate setup, na bayad ang oras sa mga tao, mga empleyado mo, siyempre, meron kang right mag-demand. Pero hindi na sa kanilang private life. Because man was created by God to be like God. Naunahawa na ba natin mga kapatid ang ibig sabihin nun, na igagalang mo rin yung taong yan kasi nilikha yan ng Diyos sa ganyan. Ngayon, yung nilikha sa kanya, may potential siya maging mabuti, may potential siya maging masama. Kung ginagamit siya sa pagiging masama, hindi kasalanan ng Diyos. Pero yun ay nandun. Isang hiwaga, hindi madaling tanggapin. Pero habang hindi natin natatanggap yun, mga kapatid, na ganun talaga ang tao, lagi na lang kayo mabibigo. Hindi nyo matatanggap ang inyong kapwa. At ang malungkot sa lahat, hindi nyo matatanggap ang inyong sarili. Lalo't kayo man ay nagbibigay sa sarili nyo ng failing marks. Pagka hindi nyo tinanggap na may tendency talaga kayong magkamali. May tendency talaga kayong maging marupok at mahina. May tendency kayong sumuway sa isang obvious na dapat sundin, tulad ni Adam and Eve. Pag hindi nyo tinanggap yun, hindi nyo tatanggapin ang inyong sarili. At pag hindi nyo natanggap ang inyong sarili, hindi kayo magkakaroon ng kapayapaan kahit kailan. You will forever struggle with yourself. You will forever
struggle with your shadow, you will always be full of disappointment and guilt. Kaya may mga taong nababaliw. May nagawa silang hindi nila matanggap na nagawa nila. O may nagawa sa kanila ang kapwa na hindi nila matanggap na ginawa sa kanila. Kaya may mga taong bubulong-bulong, hinahanap-hanap si Crispin at Basilio. Kasi may mga nagtutunggaling mga espiritu sa loob niya, nag-aaway-away yung sarili niya mismo. Yung gusto kong bumait, pero di ko magawa. Masama ako, dapat kang bumuti. Ang sama-sama mo, ganyan. Nag-aaway-away. Kaya anong ginagawa doon? Hinihingi ng tawad sa Diyos, tumatanggap ng pag-ibig ng Diyos, at nagiging buo muli ang tao. At kung yung pagpapatawad ng Diyos ang bubuo sa atin, ba't yung ipagkakait ang pagpapatawad niya sa iba para mabuo din sila? We are made of dust. It is the truth. Hindi tayo Diyos. Pero tayo nilikha sa wangis ng Diyos. May kakayanang maging maka-Diyos. Pero meron ding choice at kahinaan na piliing huwag maging maka-Diyos sa mga panahon tulad nila Adan at ni Eva. Hindi sila ipinadala sa impyerno. Binigyan lang ng balanse ang kanilang mga kalabisan. So understand your human nature. Accept others' human nature. Be at peace with yourself and with others. Kung gusto nyo makapamuhay sa pinakatahimik at payapang paraan, maglaan lagi ng pagpapatawad. Kailangan natin yon. Marami tayong bibigyan nun para tumahimik ang ating buhay. Avoid needless self-denial, self-demonization, self-rejection, self-destruction, and self-judgment. Nahahati lang ngayon yung loob, nahahati lang ang sarili. Umasa sa pag-ibig ng Diyos. Gawin ang lahat ng kayang mabuting gawin, ipasa Diyos ang hindi kaya, at itrato ang kapwa tulad ng gusto niyong pagtrato sa inyo ng Diyos. Then get on with life, because there is so much nice things to be enjoyed in this life, more than just brood and always feel guilty and always judge yourself and others. Huwag sobrang problemahin ang likas. Huwag sobrang problemahin ang buhay. Romans 15:1, we who are strong ought to bear with the failings of the weak and not to please ourselves. Sabi tayo daw malakas, wag lang natin dapat bigyan ng kasiyahan ng ating sarili. And if I may interpret this and give it a slant, we who are strong in the faith should not always please ourselves or our personal theology. Halimbawa, ang theology mo, very highly evolved, tamang-tama. Yung iba, yung theology nila, basic pa lang, o medyo mali-mali. Don't always please yourself. Accommodate even the weaknesses of others and pray that they may come to a point that you have reached. If you indeed have reached far. Romans 14:1, accept him whose faith is weak without passing judgment on disputable matters. Tanggapin daw yung mahihina ang pananalig at huwag husgahan sila sa mga pinagkakaaway-awayang mga bagay. Think of theology. Ano ba yung disputable matter sa mga Kristiyano? Di ba theology? Laging theology, kaya nag-aawayan, kaya nagpapatayan. Sabi ko talaga, ang taas-taas ng theology mo, yung iba hindi pa, di accommodatein mo. Turuan mo kung gusto mo, kung makikinig, tulungan mo, ipanalangin mo, but don't judge. Antayin mo na dumating siya sa level mo para kayo magkasundo. Huwag mo siyang awayan ngayon na meron siyang ibang pananaw, na meron siyang ibang pangangatwiran, dahil doon siya dinala ng utak at ng buhay at mga karanasan niya, kaya siya napunta doon. Romans 15:7, accept one another, just as Christ accepted you, in order to bring praise to God. Sabi, tanggapin mo ang iyong kapwa kung paano ka tinanggap ni Jesus. At paano tayo tinanggap ni Jesus? Tinanggap tayo ni Jesus ng walang patakaran. Tinanggap tayo ng walang requirement. Tinanggap tayo na alam niyang hindi tayo katanggap-tanggap. Yun daw ang gawin natin pagtanggap sa iba. Ba't ang mga Kristiyano hindi makatanggap ng iba-iba, away-away, mga sekta-sekta? Hindi nila ito ina-apply. Ang tingin lang nila, tama ako, mali ka, you belong to the devil, therefore you must be destroyed. But that's not the way of Jesus. At kung tayo mga Kristiyano, dapat maka-Kristo ang ating paraan. Christ accepts you despite your imperfect and erroneous theology. Yun ang mga disipulo niya, basahin niyo sa Gospels,
tagal-tagal na niyang kasama, clueless pa, mali-mali pa pinagagagawa. So, yung mga tao nga kayo, mga taong ito, talaga, kaya nga ako mapagpako dahil sa inyo. No? Pero doon na lang pag-ibig ng Diyos sa atin. Salamat na lang. Salamat dahil si Jesus ay ibang-iba. Kung hindi, wala sa ating papasa. Wala sa ating makakabangon. To expect and to demand perfection from others would only lead to cruelty. And if we're going to apply it, to expect and demand theological conformity from other people will only lead to cruelty. Live and let live. Pare-pareho lang tayo naghahanap ng katotohanan. We are all fellow seekers, taking sometimes different routes, different approaches and methods, but all searching for the same God. Acts 15:10. Now then, why do you try to test God by putting on the necks of the disciples a yoke that neither we nor our fathers have been able to bear? Huwag nyo na ekang pahirapan yung mga mananampalataya, huwag nyo nang patawan ng kung ano-anong mga requirement. Tayo naman, maraming ang ganyan, di rin naman natin nasunod. Padaliin nyo ang buhay ng mga mananampalataya so they can concentrate on the goodness, the grace of God, more than on so many guilt trips and so much strife and so much work only to survive criticism. To expect and demand perfection from yourself would only lead to frustration. Dapat ang buhay ng Kristiyano, grace, 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 hindi guilt, guilt, guilt. Sobrang nagiging schizophrenic tuloy ang mga Kristiyano. Hati ang loob lagi, hindi mapayapa. Romans 7:18-19. For I know that nothing good lives in me, that is in my sinful nature. For I have the desire to do what is good, but I cannot carry it out. For what I do is not the good I want to do, no, the evil I do not want to do. This I keep on doing. And who is speaking? Paul. Si Paul mismo nagsasabi. At kung sasabihin niya para sa kanya, sasabihin niya para sa inyo, sabihin niyo rin para sa kapwa niyo. Gumawa na naman ng mali itong anak ko, pero alam ko naman in his mind gusto rin niyang gumawa ng tama. Pero bakit nga ba nagkakanda ebat-ebat adan ito? Ay, oo nga, may free will. Ay, oo nga, alam ang knowledge between good and evil. So, hindi laging good ang ginagawa, yung evil na gagawa din dahil alam din. So, anong gagawin ko sa kanya? Itatakwil ko? O tuturuan? O papatawarin? Kung anong tahakin niyo sa mga pasya na yon will define what kind of life you will have with people, especially with your loved ones, and with yourself. Focus on the Lord Jesus and His redemption. Focus on God's grace. Of course, we should minimize sin as an act and maximize God's kindness. We must minimize sin as an issue and maximize the kindness and goodness of God. Christians, do not be fixated on sin all the time. Be fixated on goodness, on holiness. Sobra kasing negative kumisan ang ating mga paraan. With God's help, just do your best. And with God's grace, if you fall, restore yourself. If others fall, restore others. 1 John 2:1, My dear children, I write this so that you will not sin. But if anybody does sin, we have one who speaks to the Father in our defense, Jesus Christ, the righteous one. Sabi niya, kaya ko kayo tinuturuan, para hindi kayo magkasala. Huwag niyo sasabihin na para kayo konsintihin. Para kayo hindi magkasala. Pero kung sakasakali at kapusin kayo, nadapa kayo, nadulas, nahulog, huwag niyong limutin na merong Jesus na naninikluhod, nakikiusap at nagpapaliwanag sa Ama para sa atin. Pero huwag naman puro walang paliwanag ang ipagawa niyo kay Jesus, ano? Matuwa naman siya minsan, kita niyo naman, Ama, itong mga Kristiyanong ito, ganito, ganyan. Pero sabi niya, matapos niyong gawin ang mga kaya ninyo, huwag kayong maging sobrang malapit sa sarili. Sa mga bahagi na kayo nabigo, nagkamali, ipakay Jesus ang inyong kapakanan. Because you will be in His hand. Walang makapaghihiwalay sa anak ng Diyos mula sa kanyang pag-ibig, kabanalan man o kasalanan. Kita nyo, pinarusahan sila, pero hindi naman talaga inalisan ng pag-asa. Pwedeng ma-restore, pwedeng ma-redeem. Ganon din tayo.
Because God loves man in spite of. Lalo kayo anak na ng Diyos, lalong-lalong hindi kayo mawawalay anuman, mapapalo lang kayo, mapaparusahan, pero hindi kayo ipapadala sa impyerno. Kasi kayo anak ng Diyos. Psalm 103, 8-14. The Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. He will not always accuse, nor will he harbor his anger forever. He does not treat us as our sins deserve, or repay us according to our iniquities. For as high as the heavens are above the earth, so great is his love for those who fear him. As far as the east is from the west, so far has he removed our transgressions from us. As a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear him. For he knows how we are formed. He remembers that we are dust. Napakabuti ng Panginoon na ano man ang taas ng binabalak niya para sa atin, ano man ang tayog ng kanyang mga hangarin para sa atin, ano mang bagsak at baba ng marating natin, mahal pa rin niya tayo. Naaalala niya na tayo'y ginawa sa alabok. At sa pag-alala niya na yan, doon siya humuhugot ng kanyang pag-ibig, ng kanyang pangunawa. Nawa, mahugot din natin ang pangunawa at pag-ibig na yon para sa kapwa natin na nadadapa at nagkakamali. A second look at even Adam will only take a second look at God and at ourselves. Nawa yung mga grasya na kanilang tinamo sa kabila ng kanilang mga kakulangan ay huwag natin ipagkait sa ating sarili at sa iba. Let us strive to be one again with God, with others, and with ourselves, and even with nature. That is what full redemption means. Mabalik ka sa Diyos, mabalik ang lupa sa Diyos, mabalik ang mga hayop sa Diyos, mabalik ang buong buhay, ang buong sangsinukob at lahat ng nabubuhay sa silong ng langit, sa pag-aalaga at sa pagmamahal ng Diyos. Let us not be redeemed only by ourselves, but now let us be agents of redemption. Tayong mga nahango na sa dilim, tayong nailigtas na, maging kasangkapan naman upang hanguin ang iba at mailigtas. Hindi lang ang tao, kundi maging mga hayop at ang ating kapaligiran, sapagkat ang unang inutos ng Diyos kay Adan at kay Eva, alagaan ang daigdig na kanyang nilikha. Even our concern for the environment, our concern for animals, is part of true godliness. So stop the needless guilt trip. Be free in Jesus and also set others free. Diyos namin sa langit, salamat sapagkat kayo Diyos magmahal, maunawain. Stretch our minds, our hearts, our scholarship so we can understand your message for us. Guide us, Lord, in our study of your word. Ilalayo niyo kami sa mga mali, sa mga maling pagbasa, at kung kami man ay magkamali, ituwid niyo kami. Sa lahat ng mga tama namin mga narating at naabot, Panginoon, turuan mo kaming ipamuhay ito. May you enable and teach us to operationalize in our lives these lofty and noble ideas. Mapag-isa tayo sa presensya ng Diyos, humingi tayo sa Kanya ng guidance, mga kapatid, kung anong gagawin natin sa ating narinig. Anong gagawin natin sa ganitong mga katotohanan?